Itinutulak ngayon sa Kamara ang mga panukalang tutulong sa mga benepisyaryo ng agrarian reforms na nahihirapan magbayad ng utang. Mula sa Batasang Pambansa, may report si Kate Renya live. Kate. Princess, sumalang sa deliberasyon ng House Committee on Agrarian Reform ang substitute bill ng mga pinagsamang panukala na layong i-restructure o ayusin ang pagbabayad ng mga utang ng mga magsasaka, mangingisda, kooperatiba at agrarian reform beneficiaries sa mga ahensya ng pamahalaan. Sa ilalim ng House Bill No. 2414, 5051 at 6950, maaaring bawasan o tuluyang patawarin ang mga hindi pa nababayarang interes, multa at surcharge. Ayon sa mga may akda ng panukala, malaking tulong ito sa mga benepisyaryong magsasaka at mangingisda para muling makabangon. This is not merely risk management, it is social justice in action. It follows farmers to recover faster, to replant with confidence, and to continue contributing to national food security without being permanently crippled by forces beyond their control. Pero ibinahagi ni Co-op NATCO Partless Representative Felimon Espares, may akda ng House Bill No. 2414, base sa kanilang pagpupulong sa Technical Working Group ng komite, kinakailangan mabayaran pa rin ang 2% principal bago maproseso ang condonation. Kung from the very start of the loan, 0 payment siya on the principal, and then they are going to avail of the condonation of the interest and penalties at saka i-restructure niya kasi certain individual cannot pay the whole loan balance as the principal kasi pwede niya man ilamsam payment to. Pero kung i-apply niya for restructuring, of course, we are going to require at least 2% of the principal amount bayaran niya to show his or her sincerity and intent really to pay the loan. Binigyang diin naman ni Chairperson Bulot Begtang na sa kabila ng pagbibigay ng lupa sa ilalim ng agrarian reform beneficiaries sa mga magsasaka, kinakailangan pa rin tutukan ang mga sitwasyon kung saan apektado ng kalamidad ang kanilang kabuhayan. These measures recognize a painful truth that while we have transferred land ownership to ARBs, many remain helpless from typhoons, floods, drought, causing financial ruin. When crops are destroyed, the losses are not merely agricultural, they are personal, economic, and generational. Naging mabilis lang ang proseso ng deliberasyon at agad naman itong naaprubahan sa komite at sasalang din sa angkop na pagbabago ng naturang panukala. Princess, kabilang din sa tinalakay ng House Committee on Agrarian Reform ang panukalang magbibigay ng full insurance coverage para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng Comprehensive Agrarian Reform Program para maprotektahan sila laban sa sakuna, pagkasira ng pananim at iba pang hindi inaasahang pangyayari. Mula rito sa Kamara, para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Kate Renya, Congress News.